Namili na ang taong bayan ng mga susunod na manunungkulan sa bansa sa katatapos lamang na eleksyon. Ngunit bago natin salubungin ang bagong administrasyon, balikan muna natin ang mga nangyari sa nagdaang halalan na itinuturing na isa sa pinakamapayapa sa kasaysayan ng bansa. Mula sa ulat ni Heaven Basa. Vox Populi est suprema lex. The voice of the people is the supreme law of the land. Ang mga katagang yan ay nabigyang buhay muli noong ika-9 ng Mayo. Ngayon nga ay nagsalita na ang pulso ng taong bayan at tapos na ang eleksyon. Mayroon ng mga nagwagi, mayroon ng mga nagbibilangan pa. At syempre, hindi mawawala ang mga taong nagsabing nadaya sila. Pero bago natin salubungin ang bagong administrasyon at ang mga taong pinili ng bayan upang manungkulan, balikan muna natin ang aming mga nasaksihan noong halalan. Talakayin natin ang ilan sa mga katiwalian na nakapagpataas ng kilay ng taong bayan. Isa sa mga prohibited acts sa araw ng eleksyon ay ang pamimigay ng sample ballot, flyers at iba't ibang election paraphernalia. Ang paglabag sa batas na ito ay may kaakibat na kaparusahan at dahil sa penalty na ito ay marami na ang natatakot lumabag sa batas. Ngunit hindi sapat ang kanilang takot para tumigil sila ng tuluyan. Nasaksihan namin kung paano gamitin ng mga batang paslit upang lumabag sa batas. Ito ay isang strategy dahil alam ng mga trapo o traditional politicians na hindi maaaring ikulong o maging liable ang mga batang walang kamuang-muwang. Isa pa sa naging tampok ng usapan ay ang pagboto ng mga kilalang celebrity. Habang sila ay nasa loob ng presinto, ay nagpakuha sila ng kani-kaniyang litrato habang pinapakita ang balota. Marami ang naggalit dahil ito raw ay malinaw na paglabag sa kautusan ng batas. Ngunit depensa naman ng kabilang kampo ay wala pa namang sagot ang kanilang mga balota, kaya wala daw batas na nalabag. Ngunit ang paliwanag na ito ay hindi pa rin tinanggap ng marami. Kaugnay rito ay napunad din ng mga tao ang ilang celebrities na mayroong suot na ballers at iba't ibang election paraphernalia ng kandidato na kaniyang ikinakampanya. Bukod sa mga paglabag na ito ay kaliwat ka ng violation din ng liquor ban ang nangyari noong araw ng halalan. At ang isa sa pinakamalaking kontrobersiya noong nagdaang eleksyon na kinekwestiyon ng iba't ibang grupo gaya ng AES Watch ay ang pagkakompromiso ng integridad ng halalan dahil sa program glitch kung saan sa halip na letrang N ang lumabas ay question mark. Sinasabi ng COMELEC na ang pagkakamali ay isang typographical error lamang at hindi ito maaapektuhan ang resulta ng halalan. Ngunit kung totoong wala itong epekto at ito ay typographical error, bakit hindi na lang ito hinayaan? Ayon naman sa contradaya.org, mayroon ding mga reported incidents ng VCM failure, non-printing pressings, delayed voting, disenfranchisement of voter, inconsistent vote receipt, rejected ballot, harassment, BEI procedure complaint, illegal campaigning, vote buying, paper jam, power interruption, transmission problem, precinct number mismatch, flying voter, failure of election, and misplaced ballots. Maaaring sa iba ay maliit na bagay lamang ang mga yan, ngunit pag pinagsama-sama ay maaaring magdulot ng malaking problema. Gayunpaman, kahit na mayroong mga paglabag sa batas na naganap noong nakaraang halalan, ito ay sinasabing isa sa mga pinakamapayapa at tagumpay na halalan. Kaya naman wag natin kalimutan kilalanin ang collective efforts ng iba't ibang sangay ng gobyerno tulad ng PNP, COMELEC, AFP, DepEd at marami pang iba upang mapanatili ang tahimik at matagumpay na halalan. Tandaan natin, ang daan tungo sa tunay na pagbabago at pag-unlad ay hindi natatapos sa eleksyon dahil ito ay simula pa lamang ng bagong administrasyon. Kaya tayo bilang bahagi ng ating bayan, gawin natin ang ating responsibilidad upang ang Pilipinas ay umunlad.